Hi guys, I'm Jency Fernandez po and magandang buhay po sa lahat ng mga OFW dyan sa Middle East po. Ano po ang nangyari kay Kabayan? Alam ko po marami pong nakapanood sa kumakalat na video. May nagsasabi na amo daw na yon at saka si Kabayan, kadama. Meron din nagsasabi na si Kabayan at saka yung driver. Hindi po natin alam kung saan ang totoo. Pero kung ano man yung ginawa ni Kabayan, is mali po yun. Alam naman natin, pag nagpunta tayo sa ibang bansa, hindi po pagkikipagrelasyon or pagkikipagtalik sa mga amo natin. Nagpunta po tayo sa abroad para magtrabaho. Marami din kaming hawak na mga rape at saka yung mga minumolestya ang amo. Pero si Kabayan, pag nai-report na ang case niya, nagbaback out ito. Dahilan niya natatakot, dahilan niya si amo mabait. May mabait bang amo na pinagtatangkaan ka ng hindi maganda? May mga kababayan din tayong halos isang buwan nang nire-rape, pero tsaka lang nagreklamo. Pag ganito pong isang buwan na kayong nire-rape, at tsaka lang po kayo nagreklamo, baka po magbaliktad ang kwento. Baka pagalitan po kayo, sabihin nila ay ginusto nyo mga ganitong pangyayari. Kung isang beses pa lang, nirape na kayo ng amo nyo, o kaya nagpapakita siya ng hindi maganda, magreklamo na po kayo. Para hindi kayo kitaan ng mali, para hindi nila sabihin nakagustuhan nyo din ang nangyari. Kung halimbawa po ni-rape kayo ng inyong amo, wag po kayong maligo. Itago nyo ang inyong panty. Ipunas nyo saglit sa inyong mga tapos itago nyo, i-plastic nyo. Wag nyo pong lalabhan kasi ebidensya po yon. Pag nilabhan nyo yon kasi maliligo kayo, syempre po, pag nagreklamo po kayo, dadalhin kayo sa medical. So, pag wala pong nakita sa inyo, paano nyo po mapapatunayan na ni-rape po kayo? Kaya kailangan po itago po ang inyong mga panty. Huwag po lalabhan. Lagay nyo po sa plastic. Balik tayo sa kumakalat na video. Sino po ang nakapanood sa inyo? Ano po ang masasabi nyo kay Kabayan? Kagustuhan niya ba or parang may nag-uutos sa kanya? Marami nagsasabi na kagustuhan. Marami nagsasabi na hindi maganda yung ginawa. Meron pa nga nasusukay. Ang masasabi ko lang sa ating kababayan, mababa na po yung tingin nila sa atin sa ibang bansa. Bakit niyo po ginawa yung isang bagay na yan? Di mas lalong sobrang baba na po ang tingin nila sa atin. Pag ginawa po ng isang tao o isang Pilipino sa ibang bansa ang hindi maganda, ang tingin po nila sa Pilipino ay pare-pareho na. Yun po ang masaklap. Isang araw nag-aabang ako ng taxi. Papunta ako ng Batha. Yung mga sasakyan na dumadaan, sinasabi sa akin, massage 150. Hi, Pilipina, maganda. Hindi ko lang sila pinapansin. Kasi pag pinansin mo sila, ibig sabihin, gusto mo rin. Kaya dapat, pag lumakad ka mag-isa or nag-aabang ka ng mga taxi, huwag mong ipakita na para kang pakeme-keme o para kang easy to get o para kang madaling makuha. Dapat ipakita mo sa kanila na astigin ka, yung kaya mo silang labanan. Kasi pag pinapakita mo na ganun, astig ka, matatakot din sila eh. Hindi naman kasi kakagat ang mga yan kung hindi mo gusto. Kaya minsan, yung mga kababayan natin is kagustuhan rin nila. So well, choice nyo po yan, buhay nyo po yan. Kung kagustuhan nyo talagang pumatol sa ibang lahi, wala na po kaming magagawa. Pero sana po, karamihan po sa mga pinapatay ng mga Pilipina is nagkikipagrelasyon po sa ibang lahi. Marami din kaming hawak na mga kaso. Yung mga kababayan natin nagkikipagrelasyon sa ibang lahi. Pero hindi naman lahat ng mga ibang lahi is masasama. Pinatay ang Pinay kasi sa selos. Pinatay ang Pinay kasi pinag-aawayan ng pera. Sinasabi ko lang sa inyo to kasi gusto kong mag-ingat kayo. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng nakangiti sa inyo ay totoo. Mag-ingat-ingat po sa mga nakikilalang tao, lalong-lalo na ibang lahi na, yung mga ibang lahi mahilig sila nakangiti eh. Na ganyan sila. Pero mag-ingat-ingat po sa mga ngiti na lang yan. Kasi pag yung ngiti nila is ngumiti ka rin, ibig sabihin gusto mo rin yon. Kasi alam nila yung mga Pilipino is easy to get. Hindi naman lahat ng mga Pilipino o mga Pilipina is ganon. Pero yun ang nasa isip nila. Kaya ikaw na rin ang magpakita ng motibo na hindi mo sila gusto. Yun lamang po ang gusto kong i-share sa inyo kasi marami kaming kaso hinahawakan ng mga ganyan. Nagpunta po tayo sa abroad para magtrabaho at hindi po makipagrelasyon kay amo or kahit kanino or sa driver man. Lalong-lalo na po kung isa kang household worker. Iwasan pong makipagngitian, makipag eye to eye sa inyong among lalaki. Kasi karamihan sa mga among babae ay silosa. Minsan ang mga among babae sila pa ang nagiging dahilan or sila pa ang naghahanap ng butas para ikaw ay makitaan na kasalanan.
Kaya kung ano man ang ginawa ni kabayan sa kanyang amo, choice niya yun, buhay niya yun. Pero kung ano yung mga kahinatnan, nung kumakalat na video na to, kailangan niya tanggapin. Tanggapin rin niya kung ano yung mga sasabihin sa kanya ng ibang tao. Kasi posible naman kung walang nakikilala sa kanya, di ba? So, ganun lang ang buhay. Saan ka nagkamali, tanggapin mo to. Pero sana, ang pagkakamali mong yan ay wag mo nang ulitin. Kasi ang isang mali, hindi na may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Update requirements po tayo ngayong October. Sa lahat po ng mga OFW na pauwi po ng Pilipinas, syempre kailangan natin ng passport, re-entry visa or exit visa, e-travel registration, at saka plane ticket. Yun lamang po. Sa lahat po ng mga nagtatanong kung kailangan mo po ng vaccine certificate or kahit anong swab test, hindi na po kailangan pauwi ng Pilipinas. So yung pabalik abroad naman po or yung pabalik po ng Kingdom of Saudi Arabia or kahit sa Middle East po, syempre kailangan natin ng passport, re-entry visa, plane ticket, e-travel registration, yung departure po, at saka OAC. Kung isa kang household worker, kailangan mo po ng verified contract kahit babalik ka po sa dati mong amo. Yun po ang ano doon. Kailangan po ng appointment dyan. Pero para sa mga skilled worker po na magbabakasyon at hindi naman po lumipat sa ibang amo, hindi na po kailangan ng verified contract. Pero pag ikaw ay lumipat ng ibang employer, for example po, nag-transfer ka ng another employer, kailangan mo po ng verified contract dyan, yung kiwa po natin. Ipa-verify mo po yung kontrata mo, yung kiwa contract mo sa Polo, bago ka po magbakasyon. Pag gumawa po kayo ng appointment doon sa Polo po, para sa mga verification of contract, para po sa mga skilled worker, nag-transfer po ng employer, nandun po yung list of requirements na kailangan nyo pong dalhin pag pumunta po kayo ng Polo. Sa lahat po ng mga nagtatanong kung ano po yung e-travel pass at saka yung OFW pass, may nagsasabi na pareho lang ba? Magkaiba po yung parang sinasabi lang na e-travel pass. Yung OFW pass po, ito po yung replacement ng OEC. Sa ngayon po, yung OFW pass is hindi pa po ganun na okay ang DMW mobile apps. Kaya yung mga magbabakasyon po, pwede pang gamitin ang OEC. Kung po kayo masyadong ma-stress sa OFW pass, pag bumalik po kayo sa inyong mga job site or bumalik po kayo sa mga employer, pwede pa po yung OEC. OEC pa po ang ginagamit ngayon, hindi pa po yung OFW Pass. Kasi alam naman po yung OFW Pass is may problema pa. So hanggang dito na lamang po ang aking update tungkol po sa requirements or protocols po pauwi po ng Pilipinas. Maging updated po tayo sa lahat ng mga requirements pauwi po ng Pilipinas. So alam naman natin na laging nagbabago yung mga protocols or requirements pauwi o pabalik sa ating mga trabaho. Kung nga po pala ang inyong lingkod, Joancy Fernandez.